Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin, ito po no, BP Sara versus House of Tambaluslos. Nakaka 3-0 na po si BP Sara. Hindi pa nakakabawi eh. Isa pa, isang hearing pa po siya. Ano na yan, sweep na kayo. Nakaka-tripit na kayo ha. Tripit na ngayon ha. Isa pa, sweep na. Kawawa naman po yung mga nagpaplanong wasakin si BP Sara. Lalo pong sumisikat si BP Sara. Tandaan po ninyo yung mga hearing na yan, no? Pag hindi po yan kinover ng media, wala pong silbi, wala namang magtsitsagang manood yan. Kaya po maraming nanonood, no? Pag nariyan po si BP Sara, etc. Okay. Pag-uusapan din po natin, pagka yung isa pa po rito, yung wala naman po pala talagang problema sa COA, no? Yung revelasyon po ng COA, matindi rin, eh. No? Talaga pong gawa-gawa lang ng mga to, pilit na pilit. Maski po yung tinatawag na ng COA na bakit akala mo ang bigat ng problema, no? Yung ano nang disallowance. Aba, hindi po pala. Papeles po pala. Kulang lang po ng papeles. Hindi po kulang ng papeles na kulang dahil may kakulangan. Ha? Yung sinubmit, yung kopya. Ibig sabihin, 4 na kopya daw dapat eh. Ang pinasa ng OBP, panay original, kaya hindi nabigyan ng kopya yung iba. Ang liit po ng problema. Gusto nilang i-stretch, palakihin. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Thank you very much muna kay Chris Cales na paayuda sa atin. 729 na pangkape. Ayan. AED. Ito po muna, no? Ito po yung sitwasyon, eh, no? Yung katulad nga po ng sinasabi ni BP Sara, wala po talagang ang purpose talaga nitong lahat ng ito, no? Magtapatan na tayo para sirain, kumbaga, no to BP Sara as a president for 2028, di ba? It is clear to me that this inquiry is not about misuse funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contest. Parang sinasabi na no to BP Sara as president in 2028. Yun po lang to, eh, no? Yun lang po to. Ngayon to discredit, siraan, na usually, sinabi naman ni BP Sara yan, talagang yung mga vice president ay sumasalang dyan. Isang vice president lang po yung hindi sumalang dyan. Eh. Tanong nyo po kung sino. Yung pinakamagaling na vice president, si Noli de Castro. Lahat po ng presidente, vice president, pinag-isipan na baka maging presidente to. Isa lang po yung walang nag-isip na magiging presidente. Yung pinakamagaling na si Noli de Castro. Miski siya, hindi niya na team na tumakbo eh. Di ba? So, ano po talaga yan, no? Tradisyon na. Tradisyon na sa politika sa Pilipinas na pag yung vice president, sisiraan po talaga yan. No? Wala pong exemption yan. Meron po pala isa. Si Noli de Castro. Kita nyo naman hanggang ngayon, no? Kita nyo naman, okay. Kaya handa na po si BP Sara dyan. Ang problema, OA, napaka-OA na po ng ginagawa nyo. Sabi nga ni BP Sara, etong patawag na to,
yung hindi nyo nagawa na direkta siyang siraan doon sa budget, no? Ginagawa nyo naman na pinaiikot nyo pa, pero yun pa rin eh. Same na same pa rin, confidential fund pa rin, no? Actually, confidential fund na lang. Yung iba, wala. Naglabasan na po yung mga COA report eh. Ito po una muna sa COA. Tignan nyo yung ginawa ninyo. No? Hindi dapat kayo namomblema, attend kayo ng attend dapat. Hindi nyo dapat ginagawa yan. Di ba? Bakit ngayon, naaabala po kayo sa tunay na trabaho nyo? Maya't maya kayong iimbitahan ng kung sino-sino na. Magmula ngayon. Alam nyo kung bakit? Pinagbigyan nyo sila eh. Ginawa nyong presidents. Yung confidential fund, akala ninyo, ganun lang po yun, no? Pinagbigyan ninyo yung House of Representatives na pwede nyo naman tanggihan sana kasi confidential nga eh. Hindi po kayo mapipilit ng COA, ng House of Representatives dahil confidential fund eh. Ngayon, lahat po nang hihiling sa inyo ng confidential fund, halimbawa, no? Merong pinag-initang mayor o gobernador yung mga yan. Halimbawa lang obligahin na kayo pahingi ng COA report tungkol sa confidential fund. Bakit? Vice President nga, nagbigay kayo eh. Alam niyo po ba yung binigay ninyong problema sa sarili niyo, yung COA? Para niyo pinukpok yung sarili niyo ng ulo. No? Kasi pwede namang hindi kayo magbigay dahil confidential nga eh. Dahil, alam niyo yan, mga makabayan black, puta, super kukulit niyan. Kunwari, meron silang mayor na gustong birahin. Mayor halimbawa ng Davao City. 'Di ba? Hindi sila makabalik sa Davao eh. Bibirahin nila through confidential fund. Hihingi yan sa inyo. No? Ano yung pinagkagastusan? Hindi na kayo pwedeng tumanggi ngayon. Bakit? Nagbigay nga kayo sa Vice President eh. Biruin nyo ilang mayor, ilang gobernador, ilang ahensya ng pamahalaan. Maniwala kayo sa akin, hindi iyan ang susunod nilang gagawin. No, manghingi yan ng report sa COA sa mga confidential fund. Ihanda niyo sarili niyo. Dapat kayo sa COA, meron na kayong taga-attend ng hearing. Alam niyo COA, hindi kayo binabayaran, hindi kayo pinasasweldo ng gobyerno para umattend ng hearing. Kaya kayo separate, no? Para kayo mag-audit. Nakisawsaw kayo. Kita nyo, nakailang hearing na kayo, di ba? Okay. Anyways, problema nyo yan. Ikalawang pagkakamali nito, ano yung purpose? Wasakin si BP Sara. No? Wasakin yung popularidad. Kasi, tingnan nyo mangyayari. Tuwing atin si BP Sara, lahat ng media nakatutok. Bidang-bida si BP Sara. Hindi naman nila mabutata sa actual na hearing. Ano po yung purpose? Sa totoo lang po, bakit nila pilit na pinaatin si BP Sara? Ano po yung purpose? Para pagmukhain na magnanakaw, no? Katulad ng mga ginagawa nila kaila Alice Go, Cassandra Ong, sila Harry Roque. Yan ang gusto nila eh. Ipahiya. Palabasin na magnanakaw. Palabasin na karapat-dapat na sampahan ng kasong na karapat-dapat impeach. O yan yung purpose nyo, di ba? Kaya may media dyan. Mapapahiya namin to. Handa kayo ng mga script. Nakahanda kayo eh. Baliktad po nangyayari. Teka, may nagagalit, may nagpakape daw. Sino ba ito nagpakape na yelo? Jake Lockhead, thank you very much sa $10 na pangkape. Mukhang no appearance na si Bunganga Kimbo. Bangkay na tinanghalan chairmanship career ni Pangit Kimbo. Ayan. Hindi, ibang committee po ito eh.
Committee on Accountability to. Esperanza Dumulo, DDS, welcome to regular member. Yan. Gawin na nating moderator to si Esperanza. Balik po tayo dito no, sa pinag-uusapan natin. Yun po yung purpose nila, wasakin eh. After po nito, siyempre, tapos na si BP Sara, sikat na naman siya, lahat na naman ngayon. Lahat na naman po ng media, laman na naman siya. Walang binabayarang media si BP Sara. Paalala ko lang sa inyo, wala po siyang binabayaran na PR. Nagagamit niya kayo ng libre, kayong media. Hindi nyo nahalata yun. Siyempre, kinakailangan nyo i-cover, baka mapahiya eh. Hindi po napapahiya. Sino napapahiya? Yung mga congressman. Sasaluhin na lang nila na hirap tuloy yung mga vlogger nyo na saluhin. No? Para pasamain si BP Sara. Ang hirap pong pasamain yung hero eh. Lumalabas pong hero. Hindi pa yan. No? Imbes na may mga binubunyag pa kayo ngayon na kasalukuyan kayo mahahabayang hearing eh. Wala na umiintindi bakit lahat ng press sumunod kay BP Sara eh. Lahat ng press nakuha na naman ni BP Sara. 'Di ba? Tapos nagsasalita na naman si BP Sara sa lahat. Ang dami pong mga binibitawan ni BP Sara na mga kumbaga sa basketball, yung mga dunk ni Michael Jordan, pamposter, no? Quotable quotes. Napakarami na naman binitawang quotable quotes ni BP Sara. Isang araw lang naganap o kalahating araw lang naganap. Isang linggo na namang laman ng balita si BP Sara. Inggit na inggit po yun na mamimigay ng ayuda eh. Pilit na pilit yung pagko-cover sa kanya ng media eh. Bibigyan ko kayo ng puta. Ayaw. Alam mo, Tambi, dapat tinaayos mo rin muna yung mga diction mo kung magtatagalog ka. Bibigyan ko kayo! Di mo ano ba bibigay daw? Palakpakan na lang tayo, may bibigay. Hirap na hirap makakuha ng media mileage. No? Pero mo, bilyon-bilyon yung pinamimigay. Daming tao lagi. Walang pumapalakpak nga lang. Meron pa, saan ka nakakita na naglalakad? Palakpak tayo, palakpak po tayo, palakpak. Pucha si Duterte, kahit saan makita. Duterte! Hindi talaga eh. Ganun. Bibigyan ko kayo! Luma, ilan lang yung nag-cover no? Mga vlogger lang at papakalat na lang nila. Ito po, walang bayad sa media. ABS-CBN, GMA, nag-uunahan pa eh. Nag-uunahan pa sa mga quotable quotes ni BP Sara eh. Hindi po nagpapatawag si BP Sara ng press con. Kasi pag nagpatawag ka ng press con, alam mo, yung mga yan, sanay yan na meron kang inaabot eh. Napansin nyo ba hindi nagpapatawag ng press con si BP Sara? Matindi. Kayo nagpapasikat kay BP Sara. Gawan lang ng speech ni BP Sara yan. Durog-durog na kayo. Nakabanat na, sumikat pa na naman si BP Sara. Ano po yung mga quotable quotes ni BP Sara? Katulad po nito, it is clear to me that this inquiry is not about misuse funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contest. Ito po yung speech niya lang to ha. Ang dami na pong kinote ngayon. Anong tawag dyan? Yung mukha ni BP Sara tapos may quotes. Tapos
yung mga ganon, post. Iba pa tong mga interview. Oh, tatanungin siya sa impeachment. Ano po masasabi? Paano niyo po nasabi na impeachment? O, di ba? Sinabi niya ni mga ganun. Ang dami po talaga. Ang balita po nito pang 1 linggo na. Ito pa po ang sinasabi, we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate law courts. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Yan po ang ginagawa nyo kay BP Sara. Well-funded and coordinated political attack. O, kita nyo, nakaka-atake tuloy si BP Sara. Saan siya umatake? Sa Congress. Hindi po siya dun sa powerful na nga yung nagpapa one-on-one eh. Si BP Sara eh. Yung serye ng interview niya na one-on-one. Very powerful na nga yun. Lalo ng powerful kung nakaharap siya sa mga congressman. At sinasabi niya to sa mga congressman. Kasi naroon yung press eh. Hindi po nila pwedeng hindi ito kunin at sabihin at ibalita. No? This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Ibig sabihin, yung machinery ninyo na traditional media, traditional press, si BP Sara ang nakikinabang. No? Dahil din, binibigyan nyo siya ng chance. Bakit nyo binibigyan ng chance? Eh, malaking balita yung pina-attend nyo eh. At umattend naman. Di po ba? Gusto nyo siyang pa-attendin dyan. Gusto nyo siyang ipahiya. Gusto nyong makabawi. Pero never kayong makakabawi kay BP Sara. Advance mag-isip eh. Okay. Eto tignan nyo Tignan po ninyo yung nangyari ito pa po. Sundan natin. What you are trying to do is make a case for impeachment. Dinideny nila yan ngayon. Pero pag lumabas na impeachment, sasabihin natin lahat, tama talaga si BP Sara eh. For impeachment, dalawa lang po yan eh. Pag hindi po nila in-impeach si BP Sara, na-prevent yung impeachment, dahil din kay BP Sara, sabi, wag na tayo magbulhan, gusto nyo lang ako impeach eh. Pag in-impeach nyo naman, putya, kita nyo, tama si BP Sara. Wala kayong paglalagyan kay BP Sara. Lahat ng gawin nyo, trap na kayo. Trap na kayo sa taong bayan. Lahat ng ginagawa nyo for impeachment. Pag hindi nyo naman na-impeach, di ba? Kaya hindi nyo na-impeach dahil inunahan na kayo ni BP Sara. Kaya kayo, wala na eh. Talo, hindi pa kayo nakaka-move. Checkmate agad. Alam niyo yung mangyari, kahit na anong move nyo, itira nyo man yung kabayo, kainin nyo man yung kabayo, magkainan man kayo, wala na kayo. Sakyan nyo man yung mukhang kabayo na naka-Chanel. Pangunahan man kayo ng mukhang kabayo na naka-Hermes. Manguna man sa inyo yung mukhang kabayo na naka Louis Vuitton. Wala pa rin. Kasi naunahan na kayo eh. Grandmaster, kumbaga, ahead ng 10 moves. Ahead ng 10 moves si Sara Duterte sa inyo. Alam mo ang ginawa nito ni Chua, yung chairman po nitong accountability? Inimbitahan po, no? Inimbitahan po yung mga head ng extension office. Pag hindi po sila umattend,
Kakasuhan sila, 'di ba? Ganyan yung kalaro kay Kibuloy at sa iba pa. Pag hindi kayo umattend, kakasuhan kayo. Yun po yun eh. Tignan nyo muna yung mga nangyari ha, tsaka na yung laman ha. Papadalang kayo ng sulat, pina-attend ka bilang head or yung representative mo. Sino man ang padala nila, iko-contempt ng mga to. Papaaminin, kung hindi ka umamin, pag hindi nagustuhan, iko-contempt ka. Ugali ng mga yan eh, di ba? Sumagot ka man at hindi nila nagustuhan, contempt ka. Okay. Gaano kahenyo si BP Sara? Ang nakalagay sa imbitasyon, you are invited or any of your representative. Sino po ang representative nilang lahat? Yung Vice President ng Pilipinas. Wala pong pinadalang iba kundi si BP Sara. Sinabi ni BP Sara, ako po ang representative ng aking mga extension office. Iniimbitahan bawat isa. Siya ang representative. Mapapalayas ba nila si BP Sara? Hindi ka naman namin inimbitahan. Inimbitahan namin yung mga tauhan mo. Ako nga representative nila eh. Pwede nang hindi umattend. Hindi po nila ma-break yun eh. Ngayon, meron na naman. Pagkatapos, imbitahin natin yan. Sabi ni Paduano. Sino ba to? Yung nakapirma na yan, imbitahin natin. Alam na namin kung ano po mangyayari niyan. Sino dadalo? Si BP Sara. Bakit? Siya yung representative. Di ba? Paano daw pinapasikat, tungaw daw ako. Paano pinapasikat? Narito ka nga eh. Hindi mo alam, Duterte ako. The fact na napupunta ka rito at ilang panahon pa mako-convert na kita, dun sumisikat si BP Sara. Di ba? Hindi naman nila pwedeng tanungin. Bakit? Dalawa po. Bakit po may dalawang nagtanong bago na maalam si BP Sara? May dalawang nagtanong, si Franz Castro at saka ang napakagandang ang nating ganyan, si Swansing. Nagtanong, bakit po hindi nila tinatanong si Inday Sara? Dalawa po. Una, hindi nanumpa si BP Sara. Bakit hindi nanumpa? Kasi witness lang daw. Hindi makapalag si Chua. Bakit? Nakalagay sa kanilang rules, witness lang daw yung manunumpa. Yung mga resource person, hindi po manunumpa. Sabi ni BP Sara, ano ba ako rito? Witness ba o resource person? Resource person po kayo. Wala naman pong pagkakaiba. Kita mo, hindi alam ni Chua. Hindi alam ni Chua. Si Chua, yung chairman, hindi niya alam pagkakaiba ng witness tsaka yung resource person. Kaya sabi hindi po ako witness, resource person ako. Sabi naman ni Chua, pagkakaiba lang po yan. Tawag lang. Biruin mo, chairman ka, hindi mo alam kung ano pagkakaiba ng witness tsaka resource person. Ako rin, hindi ko rin alam eh. Pareho tayo, Chua. Hindi ko rin alam ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba natin, hindi ako chairman. Ikaw chairman ka. Kaya nakikita ka eh. Di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, kami mga sanay makipagdebate, kahit hindi rin namin alam eh. Mapakita lang namin na hindi mo alam. Kahit po walang sense. Alam mo, pagkakaiba ng witness at ng resource person, palalabasin lang namin na chairman ka at hindi mo alam. Kahit ba hindi ko alam eh. At least ikaw chairman, dapat alam mo. Yun lang po yun, no?
Ganun lang po yung mga ganun lang po magpaikot. Kaya tawa ako ng tawa kasi pinaiikot nila si Chua eh. 'Di ba? Ako po ay chairperson. Hindi po ako witness. Sabi po sa rules nyo, witness lang po ang manunumpa. Witness po ba ako o chairperson? Kasi sa sulat nyo, chairperson eh. Naguluhan na si Chua. Alam niyo, matagal ko nang ginagawa yung pag may nakabisto na hindi ko rin alam, o hindi ko rin alam, dalawa tayong hindi nakakaalam. Kaya ako nga tinatanong sa'yo. Okay, balik tayo. Nag-ano lang ako. Maraming di naunawaan si Q eh. Pinapahiya siya ni Marcoleta. Puti, hindi mo pala alam yung rules eh. Di ba? Hinanapan siya ni Marcoleta. Nagtalo na ba tayo rito? Bago, resource person. Thank you very much sa pagtatama. Tama po kayo. Banner stories na naman lahat ng mga quotable quotes ni BP Sara. Ibang uri talaga eh. Sayang nagtatanong na tungaw daw ako. Paano pinasikat yun? Tungaw ka talaga. Opo, tungaw ako. Kaya ka nga narito eh, di ba? Ganun sumisikat si BP Sara. Di ba? Ilang araw nang wala nanonood sa akin. Paano? Walang balita kay BP Sara. Ngayong may balita kay BP Sara, dami na naman nanood kay Badong. Kasama na yung nagsabing tungaw daw ko. Ganun sikat si BP Sara. Angelina De Los Reyes, thank you very much sa 449 Australian dollars. Okay. Kayang-kaya silang dalhin ni BP Sara eh. Di ba? O bakit, punta tayo sa original na tanong ko, bakit hindi nila tinanong si BP Sara? Una, hindi nila alam kung karapat dapat bang tanungin kasi hindi naman nanumpa. Naguluhan din si Castro. Tsaka, ito yung sabi ni Castro, dahil hindi ka naman nanumpa, naguluhan siya. Naguluhan siya kung pwedeng tanungin o hindi. Hindi na lang kita tatanungin. Si Swansing din. Hindi talaga niya tinanong, dinirekta niya sa COA. O kaya, or hindi kasama sa kanilang script. Akala nila hindi atin si BP Sara. Akala nyo lang yun. Kasi ang main na inimbitahan ngayon, this time, dati ang inimbitahan si BP Sara eh. Ngayon ang inimbitahan talaga yung mga pinuno ng bawat ano. Silang gigisahin eh. Iko-contempt. Hindi papayag si BP Sara. Ngayon, ang ginagawa ni Paduano, lahat na nakita niyang pangalan doon, sino to? Sino to? Imbitahin to. Marami silang iimbitahin sa OBP. Hindi po nag-walkout si BP Sara, nagpaalam po siya. Sino po nagsabi nag-walkout? Hindi po siya. Sabi nga sa kanya ni Chua, alam ko pong busy kayo, marami kayong gagawin, kaya ano. Hindi po talaga, nati 3-0 na sila eh. Kaya pag susunod, okay, balik tayo rito. Isa pa pong punto rito, ang tagal po nila, no? May mga drama pa yan. Ilang taon na po yung 11 days na yan? 2022, di ba? Last year, drinama nila yan. Di ba? 17 days lang po. Paano po to? Sabi ni Brosas. Hindi po 17 days. 11 days lang. 11 days lang? Puta ka. Tapos lahat ng jari, 11 days lang ginastos. 11 days lang. Kala mo, laking issue eh. Kaya noon pa tinanong ko, ano ngayon kung 11 days? Ha? Kulang-kulang 100 million nga, ginanap isang gabi lang. Duran-duran lang. Budget lang sa Duran-Duran, 55 million eh. Noong nakarang araw, 50 million lang, 55. Bukas 60 million na ang bayad sa Duran-Duran. Hanggat hindi kayo nagpapaliwanag kung magkano talaga. Dadagdagan namin ang dadagdagan yan.
Wala pong problema. 1 billion nga mahigit pinamigay ng ayuda sa Davao eh. Nagtataka, paano ginastos yun? Paano kakainin yun? Yung mga utak talaga ng Dilawan tsaka mga panay pagkain eh, no? Ganyan din ang issue nila sa Dolomite eh. Sana binili na lang ng bigas. Putya, lalong hindi tatagal ang bigas. Pinanunood nyo nga yung Dolomite pag bumagyo kung tatangayin eh. Bigas pa ilalagay nyo riyan. Puta di bigas, saglit lang tinangay na yan ng tubig. Wag sana hindi na lang daw Dolomite. Bigas na lang daw binigay. Di mas madaling tangayin nyo ng dagat, mga ungas pala kayo eh. Dolomite nga. Bakit hindi nilang daw bigas ang bilin? Bakit daw? Bakit daw Dolomite? Imagine niyo nga kung ang tinambak diyan bigas at hindi Dolomite. Kahit walang ulan, mauubos yung bigas diyan. Sa lalagyan ng Dolomite ngayon. Puta, may mga dakot daw. Kung bigas po nakalagay diyan at hindi Dolomite, lahat po nang pupunta diyan, tig-2 dakot ka lang eh. Uwi na po kami. Balik kami maya-maya. Lagay mo na yan. Siguro bawal magbulsa dyan. Kakapkapan ka ng bulsa. Sige, kapkapan niyo po. May 1 dakot na bigas. Bakit daw Dolomite, hindi na lang bigas? Nag-aaway na ba? Mamaya panoorin natin. Puta, naka-live ako. Hayaan mo muna sila mag-aaway. Napatunayan po, no? Naawa ko kay Swansing eh. Akala niya, yan yung merong hinanda, di ba, si Swansing? Yun pa rin daw yung kanyang yun pa rin. Napahiya na siya noon, ngayon napahiya lalo. Tinanong ng COA eh, ano po ba ang kulang ba? Ang gusto kasi nila isagot ng COA ganito. Kaya po yan na disallowed. Yung mali po yung pinaggastosan. Hindi yun ang sinagot ng COA. Bakit po na-disallowed? Kasi kulang ng papeles. Hindi po kulang dahil yung mga resibo, hindi po. Kulang ng kopya. Dapat 4 yung kopya eh. Binigay daw yung original lahat. Di nawala ng kopya yung 3. Alam niyo po yung ibig sabihin? Hindi lang po nabigyan ng kopya yung iba pang dapat bigyan ng kopya. Pag binigyan na po ng kopya ng report yung 2 o 3 pang iba, wala na pong problema. Yung Office of the Vice President. Ganun lang, ginawang issue? Opo. Report lang. Kopya ng report. Kung 4 po yung kopya dapat na pinamigay nila, 1 o 2 lang yung naibigay ng Office of the Vice President. So walang nawawalang pondo, wala. Walang budget na mali ng pinagkagastusan, wala. Walang pambili ng Dolomite, binili ng bigas, wala. Ano yung pinoproblema natin ng matagal? Kulang lang po ng papeles. Kasi isa lang naman talaga yung resibo, di ba? Yung resibo, isa lang yan. So, original daw yung pinasa. Ibig sabihin, hindi kinopya, binigyan ng kopya yung ibang pinagpasahan. Sabi nung iba, bakit walang resibo to? Naroon po sa COA kasi. Dapat binigyan nyo rin sila ng resibo. Kopya lang po na resibo. May anomalya po ba? Napapaseho si Badong. Kopya lang po ng mga resibo ang hindi na ibigay. Ganun ba dong? Opo. O ikalawa. Yun po bang 11 days may problema ang COA? Wala po. Na-satisfy po kami. Pucha, na-satisfy. Na-satisfy yung COA. Hindi po usapin kung 11 days
na-satisfy po kami. Hindi po namin pinag-uusapan ni hindi nila inalam kung ilang araw, na-satisfy kami sa mga binigay sa amin. Na-satisfy. Tama nga naman, kung na-satisfy ka, magtatanong ka pa ba? Parang misis lang yan. Kahit hindi marunong sumipo lang misis mo, pag na-satisfy mo kagabi, putya, ang sarap ng almusal mo kinabukasan, di ba? Subukan mong hindi na-satisfy nung gabi, yung nasa kalagitnaan ka, biglang finish or not finish, pass your paper. Mahal, almusal? Ayan, kumain ka dyan. Painit mo yung mga ulam kagabi. Ganun yan, no? Putya, baka pagka na-satisfy mo yan, gigisingin ka na, bacon. Natatawa talaga ako. Tingnan natin yung mga iba pang laman. Yung mga laman ng mga pinagsabi ni BP Sara. Ito po, tinanong po si BP Sara, no, kung papayag ba siya na may pagkakataon na magkasama uli sila ni President Marcos. Never again. Wala na po siya, ayaw na po niyang mabudol. Si BP Sara ang ganda, no? Sa totoo lang. Kaya nga, ito po, what you are trying to do is make a case for impeachment. Ito po sabi ni BP Sara, what you are trying to do is make a case for impeachment. You may try to destroy me. You can skin me alive. No? Putang dami pong quotable quotes nito. Burn me and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Tindi, no? Pinaalam ko po sa inyong lahat na hindi po ako maninikluhod. Kala mo malalim yung English mo. Laliman din namin ang Tagalog namin. Hindi ako maninikluhod sa inyo. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cause or political intrigue. So, intriga lang po to. Ito nga, mas malupit. Nais kong ipaalam sa inyong lahat na hindi nyo ko makikita na maninikluhod sa inyo. Tindi, ha? Grabe, no? Hangang-hanga talaga ako, eh. Tama si Tatay Digong, eh. Mas sa kanya si BP Sara, eh. So you may try to destroy me, you can skin me alive and throw my ashes to the wind, but let it be known, you will find me unbowed. Hindi raw siya magpapakalbo. What we're witnessing, ito pa isa, sinabi ni BP Sara. Halo-halo po to. Ito po, iba-ibang dyaryo itong pinanggagalingan nito, ha. Ito naman po sa Inquirer. Kanina mga binanggit ko, Philippine Star, SMNI, Tribune, Impact. So iba-iba pong dyaryo itong mga pinagkukunan nila at iba-iba po yung quotable quotes na kinotes nila. Ganun po kalupit. Meron pong time na iba't ibang dyaryo, isa lang yung kinukote, di ba? Anong kinukote kay BP Sara nung nakaraan, di ba? Isa lang, eh. Ngayon, iba-iba po. What we are witnessing is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant, do not vote for Sara
in 2028. Tindi, no? Ang dami pong sinabi ni VP Sara ngayon. Punong-puno po yung 8 to 9 minutes na opening statement niya. Sabi ko, durog-durog tong mga to pag once na may nagtanong. Eto pa isa, sa News 5 naman. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case of impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Dami na naman pong sumama ang loob. VP Sara, tumakbo pa ka. Unawain niyo po yung sinasabi ni VP Sara, hindi siya tatakbo sa darating na eleksyon. Sa 2028 pa siya tatakbo, hindi sa darating. Ang darating 2025 eh. 'Di ba? Ang aga niyong binabanatan para sa 2028. Hindi ako namumulitika, ang ginagawa ko lang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon at mapayapang pamumuhay. Binanatan pa ni VP Sara eh, no? Pinagkakaabalahan niyo ako. Hindi naman ako problema ng Pilipinas. Inisa-isa niya ngayon yung problema ng Pilipinas. Parang tinatanong niya sa Congress. Anong solusyon ang pinag-uusapan niyo sa Congress para sa kagutuman, sa kahirapan, kawalan ng trabaho, taas ng presyo ng bilihin, at sa mukha ni Kimbo? Anong solusyon? Di ba? Yun po ang pinakamabibigat na problema eh. Kagutuman, kahirapan, kawalan ng trabaho, mataas na bilihin, pagmumukha ni Kimbo. Anong solusyon ang pinag-uusapan ninyo sa Kongreso? Bakit laging si Vice President Sara Duterte ang laman ng mga investigasyon nyo? Bakit si Tatay Digong? Anong solusyon nyo? Lalong-lalo na sa mukha ni si Kimbo. Kung meron kayong kung meron po kayo na dapat imbestigahan, nakatiwalian, flood control. 5,500, another 5,000. Hindi po totoo na 5,500 kasama yung Tatay Digong. Solely ito po ay flood control project ni President Marcos. Nasaan? Bakit hindi nyo alamin? Bakit concerned kayo sa 11 days? Napahiya tuloy kayo. O, tignan nyo. Ginagawan po nila nung lumapit po si VP Sara kay Madam ex-President GMA. Ngayon, sinasabi na mentor niya si GMA. Ang dahilan pala ng paglapit ni VP Sara, wag niyo na po akong tulungan, kaya ko po to. Si Marcoleta rin. Sabi niya kay Marcoleta, okay lang ako boss, wag mo na akong tulungan. Hindi mo mapipigilan si Marcoleta eh. Si GMA, umokay na, hindi na siya tumulong. Si Marcoleta, puta, wag ka makialam. Gustong bumanat ng mama. Hayaan mo lang siya. Para promotion din ni Marcoleta yan. Di ba? At dahil dyan, mas lalo ko pong, dahil po sa mga kapalpakan ng kasalukuyang gobyerno, mas lalo ko pong gusto ang Espando Ballet. You are gold! At sa pagtatapos po, alam niyo po si VP Sara, hindi lang po siya yung hindi lang po siya yung pinuno na matalino, matapang. Ito po nakakabilib kay VP Sara. Sa kabila po ng lahat ng panggigipit, sa kabila po ng lahat-lahat,
Ito hindi kaya ng Vice President, ito po ang hindi kaya ng Presidente ng Pilipinas. Sumulat po siya, Republic of the Philippines, Office of the Vice President, Dr. Willie Ong. Dear Doc Willie, I extend my heartfelt support and wish you a speedy and completely recovery. Your courage and optimism deeply move us all as you shared your diagnosis and ongoing battle with sarcoma. Your strength and positive outlook in such adversity are genuinely inspiring. We continue to admire your dedication to promotion health and wellness, which has touched countless lives. Your current journey is a testament to the same spirit of perseverance and hope you have always advocated. My mother, Elizabeth, watches you on YouTube and prays for mercy and healing. We stand with you in solidarity during this period. May God bless you and your family. Very truly yours, Sara Z. Duterte. Tingnan po ninyo, no? Yan po yung hindi kaya ng presidente natin, yung compassion. Matalino, matapang, pero may puso. Yan po ang matatak Duterte. Kasi po, wala pong silbi yung tapang, wala pong silbi yung talino pag wala kang puso. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. Proud na proud ako, nabasa ko yan kay Willie.